Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po mga ka-Healthful Living? Welcome po sa ating third episode. At sa hapon pong ito, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa vitality, the brain nerve power. Ayan, vitality, the brain nerve power. So, ano nga ba ang vitality at bakit nga ba tayo nagkakasakit sa tuwing humihina ang ating vitality? Ayan. And ano-ano naman ang mga practices ang nagpapahina sa ating vitality? At ano naman ang mga nagpapalakas dito? Okay, o ano ang kailangan natin gawin o pagkain? Ano ang mahaligang papel na ginagampanan ng vitality sa buong pagkatao natin? At ito nga ang ating aalamin sa hapong ito. At kasama po natin si Doc Edward from Sorsogon. Okay, so sa atin pong tanong, Doc Ed, bali po mayroon pong katanungan dito. Question number one po, kapag po sinabing vitality, di ba po ito yung lakas o kalakasan natin? Pwede po bang ipaliwanag sa amin na mas malalim kung anong kahulugan nito o kaya pwede ka bang magbigay ng analogy o paghahambing? Yan, sige. So, pag sinabi po nating vitality, ito yung lakas ng ating brain so maikukumpara natin itong brain natin na power supply o kaya battery. Pero it's more than that. Higit pa yan dyan sa battery kasi battery parang storage lang siya ng kuryente, di ba, ng energy. Pero ang ating brain is parang computer yan eh. Parang computer yung tinatawag na system unit. Pag sinabing system unit, nandyan yung motherboard, nandyan yung mga importanteng processes na nangyayari. Actually, ang brain natin, siya yung nagko-command sa lahat ng bodily processes. Yung metabolism natin, siya rin ang ano yan, depende yan sa vitality. Kung mahina yung brain nerve power mo or vitality, yung metabolism mo rin mahina. Kung mahina yung vitality mo, mahina rin yung healing process mo, yung reparation or pagre-repair. Pati yung digestion o pagtunaw ng kinain, yung elimination, paglabas ng dumi, pati yung reproduction, yung paggawa mo ng baby, o yung klase ng egg cell or sperm cell mo is magiging mahina din. Kaya hindi maganda na, di ba, may mga nagkakaroon ng diferensya kapag medyo may edad na nagagawa yung baby, di ba? So, napaka-importante ng kalagayan ng vitality sa ating overall well-being at saka sa ating health, sa overall health. Sir Julian? Hello, Sir Julian. So, nawala yata, humina yata yung signal ni Sir Julian, pero antayin lang po natin. Sa tingin ko makakabalik din siya. Antay-antay lang tayo para uh, maipagpatuloy natin yung ating program. So, while waiting, uh, yan. So, very important po talaga yung ating brain nerve power, yung ating vitality. So, kung familiar kayo sa word na pasma, yun, may kinalaman po yan dito uh, sa ating dinidiscuss. Sige. So, ngayon, habang tayo ay nag-aantay, kumusta kaya yung lagay or internet connection ni Sir Julian?
So, i-greet natin yung ating mga viewers. Nandyan si James, Jimboy. Galing pa siya sa Bataan, no? Bataan siya. So, yun. Welcome sa ating online health program, Healthful Living. So, antayin lang natin si Sir Julian. Medyo nagka-problema sa kanyang linya. Antayin lang natin siya. Hello po. Nandiyan. Okay na pala. Ayan. Ano, Brad, okay na? Ayan. Aba. Ayan, so pasensya na po mga kaibigan. Nagkaroon lang po ng konting interruption sa atin pong connection. Ayan, no? So, bali, ulitin ko po, Doc, sa ating tanong. Ah, ang vitality, no? Ang brain nerve power, ang tanong po dito is, bakit po tayo nagkakasakit tuwing humihina ang ating vitality? At ano-ano nga po ang mga practices or mga habit na nagpapahina sa ating vitality? At ano-ano naman ang mga nagpapalakas dito? At ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng vitality sa buong pagkatao natin? Okay. So, pag sinabi po nating vitality, ah di ba ito po yung lakas natin, yung normal na lakas ng tao, kung paano siyang nakakapag-function ng normal. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin ng mas malalim ang kahulugan or analogy? Sexy lang. Thank you Okay, po. sige. Okay, so ulitin ko po, pag sinabing vitality or brain nerve power, ito po ay katulad sa isang power supply or battery na kung saan ang brain natin, lahat ng bodily processes nakadepende sa lakas ng ating brain. Kapag puyat Hmm. tayo, kulang sa tulog, kulang sa mga nutrients, hindi tayo nakakapag-exercise, ang ating brain minsan lutang. Diba? Pag sinabing minsan lutang, matagal naglo-loading sumagot, di ba? So, Yeah. minsan hindi tayo matunawan. Minsan, wala tayong ganang kumain, o kaya naman matagal gumaling yung sugat, gumaling yung sakit, kasi mahina nga yung vitality, o kaya puyat palagi. So, yun po yun. So, very important na maintindihan natin. Nabanggit ko rin kanina, yung tungkol sa pagiging pasmado.
Pag pasmado, ibig sabihin na exhaust, napagod ng husto yung ating brain, yung ating nerves. So kaya pasmado. Kagaya niyan, kapag tayo ay nalilipasan ng gutom o ng kain, nagugutom ng sobra, let's say alas 12 na, tapos trabaho pa rin, alauna na, alas 1:30 na nakakain o nalipasan na ng gutom, yun, pwede kang mapasma nun. Ibig sabihin, yun po ang brain nerve power ay nasisira. Oo, nanghihina. So yan po ang kumbaga, ang computer din, yun yung system unit. Sa computer, may alin tulad natin yung brain natin sa system unit. Diyan nangyayari yung processing. Diyan nangyayari yung calculation, yung mga processing data. Nandiyan yung essential components for processing data. So, yan po, Sir Julian. Ayun. So kaya nga po, kumbaga kung makikita natin may mga time na parang lantang gulay, ano, parang parang hirap, parang mahalata mo ang tao na may pinagdadaanan kapag ka ang vitality niya ay bagsak. Ano, malamlam ang mata, maputla ang kulay, walang sigla. Okay. So ma-identify po natin, no, kapag ka masyadong mababa ang vitality ay yun nga po, hindi po makapa-function ng maayos, ano? At minsan irritable. Ano po? So ang question number 2 po naman, para mas maintindihan po namin, Doc, ang vitality, ano-ano nga po ba ang mga instances o halimbawa na hindi na kayang magawa o nahihirapan ng gawin ng taong mahina ang vitality? Ano naman ang mga sample practices na nag-exhaust, naglulustay, o nagpapaubos ng vitality? Ano-ano po yung mga practices na parang ganun, na nagpapahina sa vitality ng isang tao? Okay, so una muna, yung mga instances or halimbawa kung saan makikita natin na hindi na kayang magawa or nahihirapan na yung isang tao dahil mahina na yung kanyang vitality. So, illustrate lang natin or imagine natin yung isang matandang lalaki o matandang lalaki. So, syempre kapag matanda na, uugod-ugod na, mabagal ng kumilos, hindi na siya makafocus ng maayos. Minsan, ano ba yun yung sinabi mo? 'Di ba? Parang ganun, 'di ba? Parang hindi niya naiintindihan ng maayos, hindi siya makafocus, makaresponde ng maayos, at hindi rin makamultitask. Ang may edad, ang matanda na, hindi na yan makapag-multitask, hindi katulad ng bata. 'Di ba? Kasi malakas pa yung vitality ng bata. Kaya niyang kumain, maglaro, sumagot o kaya mag-compute sabay-sabay o kaya habang nakanta tapos may ginagawa, let's say naghuhugas ng pinggan, pero yung may edad na hindi na lagi na lang siyang nakahiga, di ba? Iba. Hindi niya rin kayang magbuhat ng mabigat. Yung mga taong mahina na yung vitality, hindi yan makapagbuhat ng mabigat. Hindi rin sila makakain ng marami o heavy meals. Hindi na rin sila natutunawan kapag kumain ng marami, di ba? At saka normal yun kapag mahina na rin ang vitality, hindi rin sila makagawa ng healthy na baby. Oo. So hindi yan makagawa ng healthy baby. At saka hindi rin sila makadumi sometimes ng maayos o regular, di ba? Marami yan sa mga may edad na. Kapag mali yung kinakain, tas bagsak na yung vitality, minsan after 3 days pa makadumi dahil nga sa hinang-hina na talaga yung vitality. Minsan kasi yung mga may edad, hindi na rin makatulog. Di ba? Pag napupuyat sila or hindi sila makatulog na maayos, normal na hindi na rin sila makadumi ng sa regular na oras. Tapos, mabagal na rin yung pagre-repair, yung pag-heal. Halimbawa, yung sugat o kaya yung pila, yung mga pain, yung mga sakit-sakit. So, yun yung mga example ng mga instances na makikita natin na yung tao ay mahina na yung vitality. Ngayon, sa pangalawang tanong naman, ano yung mga sample practices na nag-exhaust o naglulustay, na nagpapaubos, yun yung mga nagpapaubos ng lakas natin. Ang mga example po Papahina. niya is yung pag-take ng kape. Ayan, yan yung mga uso ngayon. Yung mga 3-in-1, minsan may mga 7-in-1 pa nga eh. So, yung kape po, explain ko lang ha, ang kape is a nervous exciter. Oo.
ang ginagawa niya, ini-excite niya lang yung nervous system natin. Hindi pa nga yan, naamoy mo pa lang nga yung ano, naamoy mo pa lang yung usok ng kape na mainit. Hindi pa nakarating sa tiyan na nahahay ka na. Kasi that's a stimulant. That's a stimulant. Nervous excitement lang yung binibigay niyan. Okay? Tapos may chemical yan na binabara niya yung chemical na pag marami ka nun, aantukin ka. Pero binabara niya yun para hindi ka antukin. Kaya gising na gising ka lagi. So, ano pa yung mga sample practices? Bukod dun sa kape or caffeinated drinks, yung mga iced tea. Oo, may tea naman yan. Sa kape kasi may caffeine yan. So, yung sigarilyo, isa rin po yan sa stimulant. Yung mga alcohol, stimulant din po yan. Kaumpisa. Tapos yung mga syempre mga energy drink. So, tapos mga other practices na nakaka-lustay ng energy natin is yung overeating. Yung eating too many varieties of food sa isang kainan. Halimbawa, may handaan. Kukuha ka ng ganito, kukuha ka ng cake, kukuha ka ng ah, pizza, kukuha ka ng spaghetti, kukuha ka ng ice cream. Iba-iba, ang dami. Sabihin natin 7. Oh, hindi yun matutunaw. Hindi yun matutunaw kasi magkokontra-kontrahan yung mga enzyme mo. So, nakakaubos yun ng brain nerve power or vitality. Kapag irregular yung oras ng kain mo. Oh, kapag let's say ngayon alas alas ngayong breakfast 6 a.m. Kinabukasan 8 a.m. Kinabukasan naman 7 a.m. Kinabukasan alas 9 naman. Paiba-iba. Nasisira po niyan yung ating vitality. Oo, yung brain. Kasi siya yung nagko-command. Alam mo, ang katawan natin, nakaprogram sana yan eh. May oras yan na dapat nagtutulog, nagtatrabaho, at nagpapahinga o kaya kumakain. May mga oras yan at paulit-ulit lang yan, di ba? Paikot-ikot lang naman yung isang linggo eh. Magsimula yan sa Sunday, Monday. So, ang isang araw naman, umiikot lang yan sa 24 hours. So, may time talaga na mag-rest, may time kumain, may time na magtrabaho. So ngayon, dapat regular yung oras. Pag irregular ang oras ng kain, irregular din yung tulog, ang nangyayari nasisira yung vitality. Ano pa? Yung adultery or pangangalunya, fornication, o yun, yung halimbawa, may asawa na ako, tapos nakipag ano pa ako sa mga dalaga, yun, fornication yun. O kaya itong self-vice, yung tinatawag na pagsasarili or masturbation. Yan po ay nakakaubos ng lakas. At yan po ay isang napaka-evil, napakasama na nagre-result ng pagkaubos ng lakas natin. Ang mga kabataan, yun ang mga na nagiging nahuhulog sa tuksong yan. Yung mga vices or bisyo, alcohol, yung paninigarilyo, yung mga alak, mga pinagbabawal na droga, o yun. At ano pang mga nakakapagpaubos ng lakas, yung overwork, o kapag pagod ka na, yung katawan mo naghihingi na nagre-require na ng pahinga, magpahinga na. Halimbawa, kung hanggat alas 5 lang, asa alas 5 na, alas 5 lang. Huwag na ninyong ituloy-tuloy. O siguro exceed pa ng 30 minutes, 1 hour, pero huwag naman ng gabing-gabi na ay puyat na or pagod na, tuloy-tuloy pa rin. So kapag paulit-ulit natin yan, na ginagawa yung reserve, may reserve energy kasi yung ating katawan, especially yung brain, nauubos din po yan, nalulustay yan. Kumbaga sa ipon, may savings. Later on, yung savings kapag paulit-ulit mong ginagasto yan, mauubos. Pagdating ng emergency, wala ka nang magagamit. Yung eating and drinking cold foods, so hindi rin po maganda yun kasi iinitin niya muna yung tiyan mo bago siya mag-proceed sa digestion. Dapat 37 degrees Celsius muna. Then yung mga pagsuot na maiksi, nakasando, sleeveless, ano pa, naka-spaghetti, backless. Kapag itong siko natin, siko pataas, nandyan po yung mga antibodies natin. Nandyan yung ano, yung mga lymphatic networks. Ibig sabihin, nandiyan nakatira yung mga sundalo. O, di ba may mga kulani tayo sa kilikili, minsan dito, nagsisilabasan yan kapag may sugat o kaya may infection o kaya may sipon. So, pag yan ay laging na-expose sa lamig, dahil nga laging naka-sleeveless, nakasando, nakakaubos din po yan ng lakas.
at saka yung palaging nakastambay doon sa loob lang ng bahay. O indoor, too much indoor confinement. Kadalasan yung mga nanay, yung mga kababaihan na hindi lumalabas-labas, nagiging maputla, nanghihina yung kanilang brain, yung vitality. Kasi kailangan fresh air, kailangan yung sunlight. To. Yun yung mga nagpapalakas. Tingnan niyo yung halaman. Pag nasa loob lang yan, hindi naarawan, di ba? Nagiging pale. Ano yung pale? Namumutla, oo. Putla. Yun. Saka sleeping late at night, yung late nang matulog. Madalas ginagawa yan. Bata man o matanda. Oo. May trabaho man o wala. Pare-pareha tayo dyan guilty, di ba? Yung sleeping too late at night, yung pagpupuyat. And lahat ng paglabag sa health laws and moral law. Yan yung mga sample practices na nakakalustay, nakakaubos ng vitality. Balik sa iyo, Sir Julian. Ayun. So marami pong salamat, Doc Ed, sa isang makabuluhan, no? Napakaganda ng mga discussion natin, no? At tunay nga po na ito ay nakaka-alarma, no? Lalo na marami dito sa mga binanggit niyo po na mga practices ang nakakapagpahina, ano? Nakakaubos ng lakas. Kaya sa katagalan, mayroon ng mga iba, bata pa pero pang senior citizen na yung sakit na nararamdaman. No? May mga estudyante po tayong ganyan, no? Wala pang 20 years old pero yung sakit ng likod nila parang pang senior na. May binabanggit po na ganun, ano? So anyway, yun po talaga, no? Ang minsan ay naging kasanayan na at ang mga kasanayan na yan ang nagpapahina ng ating mga vitality. So question number three naman po, ano naman ang mga bagay na pwedeng gawin para lumakas? So kanina po ay yung mga nagpapahina ng vitality natin, no? Ngayon naman, ano naman ang mga bagay na pwedeng gawin para lumakas uli ang vitality? So noon po kasi sabi ng science, kapag po ang brain cells ay namatay na, hindi na po ito muling mapapalitan. Totoo po ba ito, Doc? Okay. Sige, maganda yung tanong. Unang tanong ay, ano yung mga practices or gawain or mga bagay na pwedeng magpalakas ulit sa vitality? Oo, kasi ang sabi ng science nga, kapag namatay na yung brain cells or yung mga, o may mga nasira na damage, hindi na daw nare-repair. Tama ba yan? O yun, sasagutin natin yan. So, alam nyo, may mga pag-aaral ngayon sa latest na mga research na kaya palang ma-regenerate yung brain cells. Kung noon dati, wala pang masyadong discovery na kaya palang ma-regenerate or maibalik, may panumbalik yung mga nasirang brain cells, ngayon meron na. O, may mga activities, may mga supplements or pagkain or mga bagay na pwedeng panumbalik noon o pwedeng maibalik or mag-form ulit ng mga new brain cells. Ang tawag doon sa scientific term is neurogenesis. So, yung pagbuo ng bagong mga brain cells. Ngayon, ano-ano yun? Number one dyan yung any aerobic exercises. Pag sinabing aerobic exercises, kailangan yung mga intense. Yun yung magpapump talaga yung heart mo at magre-require ka ng more oxygen. So, halimbawa, jogging, running, cycling, ano pa, swimming, yan. Oo, yan yung mga talagang yung paglulokso-lokso, oo, ng mga matataas na tinatalunan. Yun, kapag yung heart mo, nagpapump talaga yan ng malakas, ibig sabihin cardiovascular exercise, yun, aerobic exercise po yan. Sinasabi nga dito, 10 minutes, at least 10 minutes na nakakapag exercise ka, jogging, pinapawisan, under the sun, o kaya nasa open air, may fresh air, yun ang mga magandang bagay na makapag-regenerate ng brain cells. Or in other terms, tinatawag din po itong high intensity interval training. High intensity interval training. Paano nangyayari yung high intensity interval training? Halimbawa, yung tatakbo ka ng napakabilis, yung pinakatodo mong bilis. O, tapos, let's say 30 seconds lang yun tatakbo ka. Tapos, pahinga.
30 seconds na tumakbo ka ng pinakatodo mo, tapos the next 30 seconds, pahinga ka muna. After 30 seconds uli, takbo ka yung pinakasagad na pinakamabilis. Then, pahinga. 30 seconds uli. Then, takbo uli ng pinakamabilis, 30 seconds, then pahinga. So, makita mo, 3 cycles yun. Oh. Kahit ganun lang yun, yun ay 3 minutes. Sabihin natin 3 minutes lang yun. Malaking tulong na yun sa heart, pati sa pagre-regenerate ng brain cells. Okay? So, yan yung number one, high intensity interval training or aerobic exercises. Number two is right and balanced nutrition. Ang brain natin is more on fats yan. Oo. So, kailangan natin ng mga nuts. Oo. Ang brain din natin is kailangan niya ng protein. Oo. So, kailangan balansyado talaga, hindi puro kanin, pansit. Oo, tapos ano pa? O, minsan ganun Mhm. eh. Mga Pinoy, may kanin na, may tinapay pa, may pansit pa. Puro carbohydrates. Tapos Oo. may noodles. Minsan po may noodles pa. Kaya malnourished talaga. Kaya yung brain cells, mahina yung brain, hindi makafunction na maayos. Kaya ang sabi nga dito sa pag-aaral, para ma-regenerate yung brain cells o yung mga nasirang brain cells, kailangan babaan natin yung carbs, low carbs. Oo, may tinatawag na ketogenic diet o high in fats, low in carbs. Isa yun sa mga katulong para ma-regenerate yung brain cells. And of course, pangatlo dyan is yung Bible study, Bible reading. So kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, para tayong pumipitas ng dahon ng Tree of Life. Yan po yung Tree of Life sa ating panahon. So, every time na nagbabasa tayo, minimemorize natin, nagsisimulang ma-stimulate yung ating brain cells kasi uh, iniintindi natin yung mga passages doon, di ba? Hindi naman binasa lang natin tapos wala lang, di ba? Minsan may mga mahirap intindihin, inuunawa, kini-question pa nga natin tapos kino-compare natin sa iba pang teksto, di ba? So, nakakatulong siya. Yung mga mental stimulation na yan, nakakatulong para magkaroon ng development ng new brain cells. So, other mental stimulation is yung memorization, puzzle solving, yung mga crossword puzzle, yung mga sinasagutan sa dyaryo, di ba? Ganun yun. Learning new skills, di ba? Gusto mong matuto mag-gitara, mag-piano, mag-violin, mag-flute, o kaya magluto, learning new skills. Habang syempre hindi mo pa naman yung gamay, sanay, ang brain nagiging nasa-challenge siya, nasa-challenge. So, magkakaroon siya na mag-adapt siya sa kung ano yung mga challenges. Kaya magde-develop siya ng new brain cells na yun yung new learnings mo. Nandun na yun. Doon yun ma-i-store. Kasi may memory tayo, di ba? Doon yun gagawa siya ng panibagong mga synapses at saka yung brain cells. Then yung any mentally challenging task. So kapag may mga problem solving na pinapasagutan, solve sa atin, yun, nakakatulong din po yun. Then, another thing is dapat quality night sleep. Kapag sa gabi, hindi ka makatulog ng maayos, hindi rin yan recharge, makakapag-regenerate. Oh. Kasi wear and tear din ng ating katawan, di ba? Oh, parang gulong lang yan eh. Pag tagal-tagal ang gulong, nagninipis yan eh. Ganon din yung brain cells natin, yung brain natin, di ba? May mga namamatay, so dapat mapalitan. So kailangan quality night sleep. Then proper hydration, marami ngayon ang iniinom, milk tea, o ano pa, soft drinks, energy drinks. So, pero ang kailangan ng brain kapag sumakit ang ulo, isa sa mga palatandaan na sumasakit ang ulo, kulang yan ng tubig. O kaya, puyat. Yun yung mga common yan. Oo. Kulang sa tubig o kaya puyat o kaya mahilig sa kape. Then next, yun, fasting. Another thing na pwedeng makapag-regenerate ng ating brain cells is fasting. Isa na po yung pinakasikat ngayon, intermittent fasting. Sa madaling salita, 2 meals a day. 2 beses lang na pagkain. Sa sanlibutan po, sa ibang doctors, ang tinuturo nila mga lunch at saka dinner. Pero ang ituturo ko po sa inyo, ang tamang fasting, intermittent fasting, dapat breakfast and lunch. Bakit? Kasi pag dinner, yun yung dapat wala ng laman kasi patulog ka na eh. Yung iba, lunch at saka dinner.
Breakfast doon, gising na gising ka, may trabaho ka, dapat may laman yung tiyan mo, tas wala kang ilalagay. Mali po yun. So, kailangan ang tamang intermittent fasting, breakfast at saka lunch. Okay? Then, yun, nabanggit ko na yung low carbs. Huwag tayo masyado magkakain ng sobrang kanin. Tapos nakaupo lang tayo, di ba? O kaya puro pansit. O wala nang gulay. So, mas damihan natin yung mga gulay, nuts, seeds, beans. Nung elementary tayo, di ba, alam natin yung go, grow, and glow. Kailangan balansyado yun. Hindi puro go lang, go ng go. Kasi pag puro lang carbohydrates, later on magiging diabetic tayo. Oh, lalo na pag refined. Okay? Next, yung mga yun, may isa pa pala, cold plunge. Yung uso din na ginagawa ng mga sikat ngayon or mga celebrity, ang iba. Yung nagpapahulog sila doon sa malamig na tubig o kaya yung parang may malaking drum na malamig, sobrang lamig, maglulubog sila doon. Ang tawag doon is cold plunge. O kaya naman cold shower or cold pail pour. Yung binubuhusan ng malamig na tubig na may mga yelo, sobrang lamig, yun, nai-stimulate ng matindi yung brain cells natin, yung brain, and doon nagre-reproduce, nagkukos siya ng brain BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. So yun yung nag-stimulate na magkaroon ng pagsibol ng panibagong mga brain cells. And may mga supplements din po. Ang good news ngayon, may mga supplements din ngayon na pwedeng makaregenerate ng brain cells. Isa na dyan yung lion's mane. Lion's mane. Oo. Yun po ay napakagandang mushroom. Oo, lion's mane powder. Mas effective po siya kasi naka-powder na kaysa sa buo-buo pa. So, lion's mane, ashwagandha, ano pa, curcumin. Yung turmeric, yung active ingredient niyan is curcumin. Melatonin, yung pampatulog din sa mga laging nagkakaroon ng insomnia, hindi makatulog. Melatonin po. Nakakatulong yan sa pag-regenerate ng brain cells at yan po yung ah, hormone na nagpapatulog. Resveratrol, nandyan po rin yan sa grapes. Oo, sa grapes. Yan po ay nakakatulong din sa pag-regenerate ng brain cells at saka yung ginseng, yung Panax ginseng, especially daw yung red. Okay? So, yan yung mga 10 ah, possible na mga practices, activities, or what do you call this, mga supplements or food or mga gawain na pwedeng makaregenerate ng brain cells. Ayun, so napaka-informative, Doc Ed, sa lahat ng mga sinabi nyo ay mukhang achievable naman at hindi po magastos. Yes, Ano? yes. Mhm. Yun po ang isa sa mga mahalaga. Achievable siya at possible. Kaya nga sabihin man po nating busy, sabihin man nating may trabaho, pero kung interesado tayo talaga na lumakas, ay kailangan po natin gawin ang lahat ng mga to. Ano? So, mas marami-rami dito yung exercise talaga. At Mhm. lagi naman pong ibinibilin nga ng doktor yan kapag po nagpa-check up tayo at may sakit na. Laging sinasabi ng doktor ay mag-exercise. Kasama po talaga sa gamot ng exercise. Okay, so bali pang sa ating pong pang-apat na tanong, ang sabi po rito, Doc, pwede po bang i-refresh mo sa amin kung ano ba ang main purpose kung bakit tayo nagkakasakit? Yan. So, di ba kanina, kape. Narinig natin yung kape, yung milk tea, yung paninigarilyo, yung mga energy drink, yung sobrang rice or puro carbohydrates lang. Yung walang exercise, nakaupo, nakastambay lang sa loob ng bahay, hindi tayo nakakapagpahangin, pagpaaraw. Yan yung mga nagpapasakit, di ba? Ngayon, ano ba talaga yung main purpose ng Diyos? Bakit tayo pinapahintulutan na magkasakit? Sa akin personally, ang pagkakasakit, yan po ay pagkakataon na mabago. Blessing yan sa atin Blessing yan kasi pagkakataon yan na mabago tayo dun sa mga mali nating habits, yung mga practices na nagpapasakit. So, disease is a corrective measure of nature to remind the transgressor of his violations in nature and in God. So, paalala pala yun, yung mga pagkakasakit, ang main purpose niyan, ipaalala sa atin na tayo ay may mga maling nagagawa, may mga maling practices or may mga maling pagkain na kinakain na
na sa madaling salita ay paglabag sa ating batas kalusugan, paglabag sa kalooban ng Panginoon. So it is God's way of removing from the violator practices and lifestyle that are not aligned with His design. So kalooban ng Diyos na tanggalin dun sa mga lumalabag sa disenyo na dinisenyo ng Panginoon. So, yan yung pagkaka-define ko ng pagkakasakit. So, kung ganun pala yung perspective, ibig sabihin, blessing talaga yung pagkakasakit. Kasi, pag ikaw ay nakahiga na lang, in pain ka, hindi ka makapagtrabaho, kasi nga, nagpuyat ka, na-overwork ka, na overeat ka, o kaya wala ka ng exercise, puro na lang stress, puro trabaho, di ba? Magre-remind yun sa'yo na kaya ka nagkasakit dahil inabuso mo rin yung katawan mo. O, di ba? Hindi mo binalanse. Hindi mo ginawa yung mga dapat gawin. Napabayaan, kumbaga napabayaan natin yung mga health laws, yung pag-exercise, yung tamang tubig, yung pagpapaaraw, tamang mga masustansyang pagkain. Hindi pwedeng i-excuse natin na ay busy kasi ako, o nagmamadali kasi ako, baka malate na naman ako, di ba? Kailangan may kasabihan nga, if you will not give time for your wellness, you will give time for your illness, di ba? O kung hindi mo pagbigyan yung katawan mo na maging healthy, ay talagang siguradong mapupunta ka sa pagiging unhealthy o kaya magkakasakit ka. So yan yung paalala, yun yung main purpose kung bakit binibigay yung pagkakasakit. Ayun. Mm. At So, mayroon pa pala dito, maraming po salamat sa... may Sir karagdagan Julian, pa po. Sige po. mayroon pa pala, oo. Kagaya ng sabi ni Dr. Henry Lindar, mahalaga siyang in-emphasize pala. Pagdating sa natural medicine, natural methods of treatment, may dapat tayong alalahanin. May tatlong mahalagang bagay na dapat alalahanin. Number one, kapag nagna-natural treatment tayo, o kaya yung mga nature cure, o kaya yung tawag nito, alternative medicine, o yung mga natural lang, mga natural medicine na ginagamit natin, kailangan maintindihan natin yung tatlong bagay. Number one, kailangan bumalik tayo at i-align natin yung ating sarili sa nature. Kaya tayo nagkasakit kasi lumayo tayo dun sa kung ano yung design ng nature sa atin, ng Panginoon. Pangalawa, i-economize natin at palakasin uli yung vitality. So kaya tayo nagkasakit, nilustay natin kasi yung brain nerve power, yung vitality natin. Doon sa mga stimulants, sa pagtrabaho ng sobra, sa pagsuot na may iksi na naka-expose yung ating kamay, braso at saka yung mga legs. Minsan mga naka-short shorts na, di ba? Kaya yung mga babae din, nakukunan sila. Minsan, dahil din sa sobrang exposed na yung kanilang mga legs sa salamig, okay? Nagkakaroon din ng mga sakit-sakit sa likod. Ayan. And number three is eliminate the waste and poison. So, sa natural medicine, kailangan return and align with nature, economize and strengthen the vitality, eliminate, and number three, eliminate the waste and poisons. Yun yung kailangan natin maintindihan. At saka, kailangan din dito, sabi dito, it should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health. So kapag nagkasakit ka pala, hindi lang ang goal mo is mapanumbalik yung pagiging healthy, but perfection and the spirit of holiness. Yung pagkakasakit pala, paalala din ng Panginoon na yan na ang goal natin sa sanglibutang ito is maging dalisay or maging sakdal, maging perfect, oo, which cannot be attained with diseased bodies and minds. Kasi kapag tayo ay palaging mahina, matamlay, sakitin, masakit ang likod, masakit ang tiyan, masakit ang ulo, hindi ang Diyos mananahan sa atin o yung banal na spirito. So hindi rin tayo mapapabanal. Ang purpose natin is mapalangit, di ba? Ang purpose natin maligtas. Hindi lang naman tayo nabubuhay sa tinapay, di ba? Ang purpose ng pagkakasakit is maalala natin na ang layunin ng buhay is maligtas. Doon mapunta tayo sa langit. At ang mga taong napupunta sa langit ay kailangan perfect, kailangan holy or banal. So, yan yung object na dapat ma-secure natin. Hindi lang yung dito lang sa pansanlibutan na nabubuhay tayo, kumakain tayo, naghahanap buhay, nagtatrabaho, hindi. Sabi pa nga dito, true sanctification is not merely a theory, an emotion, or a form of words, but a living, active principle.
entering into the everyday life. It requires that our habits of eating, drinking, and dressing be such as to secure the preservation of physical, mental, and moral health, that we may present to the Lord our bodies, not an offering corrupted by wrong habits, but a living sacrifice, wholly acceptable unto God. So, kailangan maintindihan natin na yung ating mga gawi sa pagkain, sa pag-inom, sa pananamit, ay may kinalaman po yung kalusugan natin dyan. Oo, yung paulit-ulit nating kinakain ng mga unhealthy, later on naanihin din natin yun. Yung pananamit natin na hindi healthy din, may iksi, kahit lalaki ha, kung lagi nang naka-expose yung ating mga kilikili, ito kasi nandyan talaga yung mga antibodies. Kapag yan na-expose, hihina yung brain nerve energy o yung brain nerve power natin. Sa papainitin niya lang yung mga siko mo o yung bicep, tricep, braso mo. Di ba? So, kailangan maintindihan natin ang ating purpose sa sanglibutan ito is mapunta sa langit maligtas. Oh. So kapag nagkasakit tayo, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na dapat ibigay natin sa Kanya, ialay natin yung ating sarili, ibigay yung ating sarili sa Kanya, sundin yung Kanyang kalooban, at yung perfection and holiness, yun ang pinaka-goal natin. Ayan. Ayun. So, ah napaka simple, no? Madaling intindihin ang explanation, no? Hindi lang nga po ang pagiging malusog, no? Ang pagiging masigla, malakas at hindi sakiting katawan ay hindi lang po tayo actually ang nakikinabang, kundi parang lahat, no? Kapag ka malusog ka kasi wala kang sakit, blessing ka eh. Yes, Ano po, Doc? yes, Ayan, yes. no? And syempre, makakapag-puri ka sa Diyos, no? Kung ikaw ay malusog at walang sakit. So sa hapon pong ito, pwede po ba, Doc, paki-summarize sa amin kung ano yung kabuuan ng ating tinalakay? Okay, sige. So, ngayong hapon, diniscuss po natin yung brain nerve power. So, ang brain nerve power, may ikukumpara yan sa system unit ng computer. Nandyan po yung processing unit. So, ang brain natin, siya yung central commander. Oo, siya yung nagko-command sa lahat ng bodily processes, digestion, elimination, metabolism, healing and repair, reproduction. Oo, so, pati immune system, nakadepende yan sa lakas ng ating brain. Ngayon, kapag may mga practices tayo sa pagkain, sa pag-inom, sa pananamit, sa trabaho, o kaya sa sexual life na may mga mali tayong ginagawa, iyon po ay aanihin din po natin. Halimbawa na lang, yung pagkakape, paninigarilyo, yung mga bisyo, yung pagkain ng mga unhealthy foods, yung walang exercise, hindi tayo nagpapaaraw, nagpapahangin, hindi tayo natutulog sa tamang oras, kulang yung tubig natin. Ngayon, tapos more on carbohydrates lang yung kinakain, walang mga masustansyang pagkain, dapat whole food yan. At may mga nuts, seeds, beans, vegetables, salad, mas maganda. Yun, kapag hindi ganyan ang kinakain natin, ang mangyayari kapag naaabuso natin paulit-ulit, puyat, nakaharap pa sa cellphone or yung blue light, 'di ba, yung screen time na tinatawag. Kapag more on ang oras natin is nandun sa mga ganong bagay, nakaupo, tapos nasa harap ng gadget, hindi na tayo na kapag exercise, mahina ang sirkulasyon. Pati sirkulasyon ng dugo sa brain, pati yung oxygen. So, ang mangyayari, madidepreciate yung ating brain, kaya nagbabawas, nasisira, nadadamage. Kasi nga yung overwork, yung puyat, yung mga processed foods, yung mga unhealthy foods, chichirya, betchin, yan, nakakasira po yan. Pero ang kagandahan naman po, ang good news, may mga kaparaanan pa rin po para maipanumbalik, ma-restore o ma-regenerate yung brain cells kapag na-damage or nasira, nabawasan. At isa nga po dyan is yung high-intensity interval training or aerobic exercise, yung mga ehersisyo na magpapump ng matindi yung heart. Oo, yung sinabi ko, jogging, running, yung swimming, cycling, yan. Yan, basta nasa open air, mas maganda. Pero yung mga nag-gym tapos nakakulob, kulang yung hangin o kaya naka-aircon, hindi rin po yun maganda. Kaya ang best na exercises is nasa open air. Yan po.
Tapos, yung cold plunge or yung lulublog tayo sa malamig na tubig o kaya bubuhos tayo, magsha-shower tayo ng malamig. Pwede rin, halimbawa, naligo tayo ng normal na tubig, tapos ang dulo, malamig. O yun, kahit 2 minutes lang na malamig or 1 minute na malamig. Yun, nakaka-boost din po yan ng BDNF or Brain-Derived Neurotrophic Factor. Yan, nakakapag-regenerate or stimulate ng pag-create ng new brain cells. Then yung mga supplements like ashwagandha, curcumin, lion's mane, melatonin, resveratrol, ginseng, yan po yung mga sample na pwedeng makatulong sa ating brain. At the same time, yung mental stimulation, pag may memorize, pagbabasa ng Bible, sinasaulo, problem solving, yan, mga mentally challenging task o learning new skills, nakakatulong po yan. So, at saka, kailangan maintindihan natin na yung pagkakasakit. Ang pinaka-purpose talaga ng Panginoon is mapabanal tayo. Hindi lang ma-restore, ma-regain yung health, but rather maging perfect talaga. O, yun ang layunin natin sa sanglibutan ito. Kasi hindi lang naman tayo na nabubuhay para mabuhay kung ano yung gusto natin. Ang goal natin is magkamit ng buhay na walang hanggan. Libre lang yung kaligtasan na binigay ng Panginoon. So, makipag-cooperate tayo sa Panginoon, paano yung maabot yung perfection, yung holiness. Kaya nga binigay yung Bible, yan yung roadmap para aralin natin. Kaya pero kailangan healthy din yung brain natin. Kaya nga brain nerve power or vitality yung dinidiscuss natin kasi dito ang Diyos nakikipag-usap. 'Di ba? Hindi naman po sa katawan nakikipag-usap ang Panginoon. Pag nagpe-pray tayo kahit hindi tayo nagbibigkas, sa brain lang, 'di ba? Pwede tayong makipag-usap sa Panginoon. So, this is the medium through which God can communicate to us. So, yung brain, kaya wag nating lustayin yung mga sexual excess kahit sa mag-asawa o yung mga pagsasarili o sa mga kabataan, iwasan natin yun. O huwag nating aksayahin yung energy na binigay sa atin ng Panginoon. So, yan po. Ayun. So, maraming salamat po, Doc. At marami po ba tayong natutunan sa mga viewers po natin? At kung ano po yung natutunan, pwede niyo po bang i-type sa ating comment section? Type niyo po yung mga ah, takeaways niyo. And syempre po, kung may mga katanungan, willing po kaming sumagot, no? I-type niyo lang po din sa comment section ang lahat ng inyong mga katanungan related po sa ating topic, ano? And by the way, sa susunod po na Webes, ano, sa darating na Webes, ay itutuloy po natin ang ating pong talakayan at ang topic po natin sa susunod ay ang body chemical reaction that cause many diseases. Ayan. So, isa na namang magandang topic ito. Kaya nga po, iniimbitahan po namin kayo na patuloy niyo po kaming subaybayan sa darating po na Webes. Ayan, no? At para sa kalaman ng lahat, every Tuesday and Thursday po tayo, alas 5 ng hapon, para sa ating programang Healthful Living Online Health Program. At baka po may final word kayo, Doc, bago tayo magtapos. Sir Julian, meron ditong nag-comment, pag nagpapaaraw ako, Dok, sa umaga, nanghihina yung katawan ko po. Bakit kaya? Okay, sige. From Junjun Pipito, sagutin natin to. Ah, baka naman kasi puyat ka. O baka nagpaaraw ka nga pero kulang pa yung tulog mo. O kaya naman nagkakape ka palagi. O kaya may talagang underlying na root cause pa. May sakit ka doon sa loob ng katawan mo. So, pwede rin may heavy metals ka. O kasi yung mga heavy metals like lead, arsenic, mercury, cadmium, yan po yung nasa mga plastics. So, minsan yung mga isda, ay hindi lang minsan, yung isda talaga may mga mercury. So, kapag tayo ay nakakain ng mga ganyan, nagkukos yan ng autoimmune disease. Pwedeng nagkukos ng arthritis din, pananakit. So, yung iba, may mga tinatawag ding lupus. So,
sinasabi ng mga doctors, huwag kayong magpaaraw kasi yung sobrang pagpapaaraw din is nakakaano sa may lupus, hindi maganda. So, possible may autoimmune disease si sir kung ganun. At ang cause niyan walang iba ay heavy metal. Okay? So, I hope na nasagot ko, Sir Junjun, yung Junjun Pipito, sa katanungan niyo. So, balik tayo kay Sir Julian. Sir Julian, ang ano yung final words? So, Apo, ano po yung final words? bago tayo magtapos, ito po yung mai-share ko sa inyo, isang kwento na I know familiar na rin po ang iba sa atin, yung kwento ng prodigal son. Alam niyo po bakit ito yung pinili ko? O, kasi minsan tayo ay nagiging prodigal son. Pag sinabing prodigal sa Tagalog, malustayin. Oo, malustayin. So, tayo sa kwento kasi, may isang tatay, may dalawang anak. Yung bunso na anak, hiningi niya sa kanyang tatay yung mana. 'Di ba? Usually ang mana, hinihingi 'yan or binibigay or nakukuha kapag patay na yung tatay. Pero habang buhay pa yung tatay, hiningi na nung bunsong o nakababatang anak yung kanyang mana. So, dahil mabait naman yung tatay, binigay. So, ngayon, ang ginawa nung anak, o di, syempre maraming pera, in-enjoy niya. Marami siyang kaibigan, in-enjoy niya. Tapos, nag-inuman, naglasing, pumunta sa mga sugalan, tapos kung saan-saan, barkada eh. Marami siyang pera, syempre marami ring barkada. Ngayon, dumating yung time na naubos yung kanyang pera at nagkaroon din ng taggutom sa syudad. So, iniwan siya ng mga kaibigan niya at wala na rin siyang pera. Ubus na rin, kumbaga may mga nanghina na yung kanyang katawan. Nagutom pa siya. Ngayon, sabi niya, pupunta na lang ako dun sa restaurant, tatanungin ko yung may-ari, baka may babuyan ito, ako na lang yung magpapakain. Di bali na lang kainin ko yung mga kaning baboy o kung ano pa yung pwede kong makain doon. Basta makakain lang, malamanan lang yung tiyan. So ginawa niya nga yun. Pagpunta niya doon, ngayon, ilang araw niyang ginagawa pagpapakain sa baboy, naisip niya, naalala niya yung sa bahay. Sabi niya, doon sa aming bahay, yung mga alipin, mga kasambahay, katulong, ay mas maganda pa, masasarap pa yung kinakain. Bakit ako nandito? Ngayon, anong gagawin? Ang gagawin ko, babalik ako doon. Pero kailangan humingi ako ng tawad. So ito yung gagawin ko. Hihingi ako ng tawad sa aking tatay. Sasabihin ko, Ama, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyong harapan. So, yun. Sa madaling salita, pumunta nga siya at habang malayo pa siya, nakita na silayan na siya ng kanyang tatay. Tumakbo yung kanyang tatay, hinagkan siya, in-embrace siya, at pinapalitan ng damit. Sige, paliguan nyo, ibigay yung magagandang damit. Tapos nilagay pa yung singsing. Tapos patayin yung pinatabang guya, yung baka. Oh, nagkaroon ng piyestahan. Let's say 7 days na piyestahan. Ngayon, nag-enjoy, nagkasayahan. Oo, kasi nandyan na nga uli yung nawalang anak. Akala na nila patay na. Ngayon, dumating naman yung kapatid niya, nagreklamo at nagtanong pala, bago pa nagreklamo, nagtanong dun sa mga katulong, oh, bakit may nagkakasayahan? Ano yung piyesta na yan? Anong ibig sabihin niya? Eh, dumating daw kasi yung kapatid mo, oo, na akala ay patay na pero buhay pa. So, nagreklamo. Ngayon, ang ano naman, nagreklamo ito sa tatay. Tay, bakit naman ang tagal-tagal ko nga dito, hindi naman ako umalis, hindi mo man lang ako hinahanda ng ganito. So, ano yung lesson doon? Ang lesson po doon, actually, tayo yung prodigal son. Hindi yung malos tayo na anak. No? Minsan, yung energy natin, porket malakas pa tayo. Di ba? Porket hindi pa tayo nilalamig, hindi pa tayo nagkakasakit, okay lang. Magpuyat, okay lang. Mag-overwork, ay, okay lang. Kahit yung mga paglabag na alam na natin na paglabag sa health. No? Di ba? Pag-abuso sa katawan. Pag alam na natin yun, paulit-ulit natin yun, nagbabawas tayo ng brain energy, ng vitality. Ang tawag doon, malustayin. Malustayin na anak, kaya prodigal son. Kaya wag natin, ang moral dito, ang moral lesson dito, wag nating lustayin. Kasi baka sakaling pagdating ng araw, magsisi tayo at mahirapan tayong maibalik yon. So,
Baka may gusto kang sabihin, Sir Julian, regarding doon? Baka may gusto ka pang idagdag? Ayan. So, totoo nga po, no? Ito by experience po ito. Binabanggit po sa amin ng lola namin noon. Yun daw gutom, pagod, puyat, hindi daw po niya alam yon. Kasi ang nasa isip po nung lola namin, trabaho lang, magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. Ayan. Hindi niya daw alam yon. Wala daw siyang sakit na iniinda. So, magtrabaho lang siya, magpagutom siya, at magpuyat siya para kumita. Ayan. And nung tumanda na po yung lola ko, lahat ng kilos niya masakit. Pag kumibo ng ganyan, masakit, aaray. Pag tumayo, aaray. Kapag uupo, aaray. Ayan. So, totoo nga po, no? Kasi hindi naman po tayo ah, bakal, no? Although ang makina nga, may lifespan din, ano po? So tayo bilang tao, meron din nga po tayong expiration, no? At meron din tayong pagkahina. Pero kumbaga kapag ka naging maingat tayo sa pagkain, maging maayos yung ating pagdidesisyon, mas pinipili natin maging healthy, ano? Mas pinipili natin gawin yung tama, mas tatagal yung buhay natin, mape-preserve yung buhay natin. At the same time, syempre kapag matagal-tagal po yung buhay natin, makakapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Yun po talaga yung pinakang main reason, no? So, marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyo pong pagsama sa amin sa hapong ito. Salamat din po, Doc Edward, sa inyo pong makabuluhan at masustansyang topic na inyong inihain sa amin sa hapong ito. Salamat sa Diyos at salamat sa mga nanonood. So sana po ay wag niyo po kaming iwanan by next time. Samahan niyo pong muli kami at kami po ay nagagalak na ibahagi sa inyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol po sa ating kalusugan. So marami pong salamat sa inyo lahat at manatili po tayong malusog. Bye-bye. Salamat po.